2 Corinthians chapter 8, verse 2. Basahin lang natin isang talata. Ready, go? How that in that great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. So, makikita natin ito yung example natin, the Macedonian church, small church. Just a small church, simple, with simple members, and yet they give much to mission. Okay? So dito sa church, tinuturuan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. And by the way, pag tayo po ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon, hindi po tayo nagkukulang. We experience it. We experience bilang isang church, at nakita natin yan magmula ng tayo, ang church ay nagsimula under the leadership ni Pastor Brown, Pastor Estepona, especially during the time of Pastor Toquero. Nakita natin kung paanong ginamit ang Panginoon. And until now, nakikita natin kung paano kumikilos ang Panginoon sa bawat isa sa atin. We are just simple people before. Marami sa inyo nag-start in a simple beginning. Pero makikita nyo kung paano kayo bilinas ang Panginoon. At the same time, gusto rin natin yung mga member, na mga bagong member, that you will experience the blessing, especially sa ating mga anak. Sa inyong mga anak namin. Okay? Na ma-experience nyo rin yung blessing in giving. So, ang message natin ngayong gabi, ay ngayong umaga, simple lang. Just give it away. Just give anyway. Hindi give it away, no? Just give anyway. Okay? Mahirap man sometimes, para bang nasa culture kasi tayo ng nasa panahon tayo ng marami tayong reason not to give. Marami tayong reason not to participate sa faith promise. But listen, just give anyway. Okay? Kasi ang challenge natin dito, makikita natin the Macedonian churches in their great trial of affliction, in their deep poverty, they give anyway. Amen? So tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po kami Panginoon as we listen to your word. I pray Panginoon na through your Holy Spirit kayo pong mag-speak. At ito po ay maging pagpapala at maging challenge po sa bawat isa po sa amin. In Jesus I pray. Amen. Okay, pwede na tayo maupo. Okay, so sabi dito, kung makikita natin dito, may command ng Panginoon. When God command us to do something, especially if God will challenge us to be a blessing. And sometimes you cannot understand kung bakit, Lord, bakit ganun? Kung kailan meron akong need, tapos i-challenge tayo na magbigay. Bakit kung kailan meron tayo mga things na china-challenge tayo ng Panginoon? Mamaya maunawa natin as we go through sa mga example ng salita ng Diyos. Patandaan natin to, every time God will challenge us to be a blessing. Alam niyo, isang bagay lang, God will always enable us. Siyang magbibigay sa atin ng kakayanan. God will always provide for us. Siyang magbibigay ng kailangan natin. God will always sustain us. No, yung bang hindi natin kakayanin, pero through the Lord Jesus Christ, kakayanin natin. At isang bagay na gusto ko ma-experience natin ng church from time to time. Ako tuwang-tuwa talaga lang kahapon, simple things lang na ito. Para bang, hindi to that much na yung hindi ko sila kilala. Pero may biglang magbibigay sa iyo, Pastor, para sa ito. Parang sabi ko, Lord, ito yung mga things na nakakamiss na yung bang magugulat ka na lang. Magugulat ka na lang. By the way, hindi ko alam kung sino nagbigay sa amin hanggang ngayon, palaisipan sa amin kung sino nagbigay yung Torani na dalawang kung sino-sino nang tinanong ko Pero blessing na merong yung syrup na para sa hazelnut na nilalagay sa kape. Okay, na parang ganun sa binibigay sa akin ng isang member dito sa church. Kaya lang nagulat kami kasi akala ko, may nagsabi sa amin na, Pastor, natanggap nyo na ba yung Then sabi ko, natanggap ko. Tapos nang tinanong ko, hindi yan yung binigay namin So sabi ko, iba pa pala yung binigay. Yung gusto nilang ibigay, hindi ko pa natanggap. Amen? May natanggap ako na iba, no? So something na alam niyo yung nakaka-experience ka ng unexpected thing. Amen? Okay? At gustong-gusto natin na ma-experience yun. So, just give anyway. So, tatlong bagay po na natin at may clear lang po para actually, na-preach ko itong, may portion dito na na-preach ko sa Bethany, pero iba yung nito, iba yung approach nito dahil sa atin ito, no? Okay, so una,
Case, Lord, I may only have little to give, but I will give it anyway. Amen? Para bang kung iisipin natin, Lord, maliit lang naman ang pwede kong maibigay. Pero magbibigay pa rin ako. Sometimes, isang reason bakit hindi tayo nagbibigay because nahihiya tayo. Kasi nakakarinig tayo. By the way, as a pastor, bakit ko sinabi yung aking amount ng giving? Just to challenge you, na gusto kong ipakita yung faith ko sa inyo na kaya ng Panginoon i-provide yan. Pero hindi ibig sabihin na gagayahin nyo yung amount. Ngayon, kung merong may kakayanan na mas matindi sa kakayanan ko at kaya mong ibigay yan, then do it. Pero kung hindi mo kayang gawin, huwag kang ma-intimidate. Amen? Kung titignan mo kung ano yung kakayanan mo na ibigay, pero sabihin natin sa Panginoon, Lord, maaring meron lang akong maliit na pwedeng ibigay. Pero gusto ko pa rin maging bahagi ng faith promise commitment. Gusto ko pa rin maging bahagi ng rope holders para maging blessing sa lahat ng atin ng mga pastors and missionaries sa ating church, this world mission. Okay? May tatlong klase ng givers sa church na maliliit, may kumang maliliit na kakayanan and yet they were used by God. Makikita natin na the first one is the two mites giver. The two mites giver. Tingnan nyo sa Luke chapter 21. Luke chapter 21 verse 1. And he looked up and saw the rich men casting their gifts into the treasury. And he saw also a certain poor widow casting in thither 2 mites. And he said, of a truth, I say unto you that this poor widow has cast in more than they all. Ang sabi sa Bible, ang Panginoon umupo sa isang tabi, tinitignan niya lahat na nagbigay. At ang sabi niya, nakita niya yung mga mayayaman nagbigay. Pero yung poor widow, nakita niya rin na nagbigay. At ito ang sinabi niya sa may verse 4. For all these have their abundance cast into the offering of God. Okay? Itong mga may kaya, sabi nila, they gave out of their abundance. Right. Ibig sabihin, pag sinabing out of their abundance, nagbigay sila ng bagay na extra na lang nila. Okay? But she, itong widow of her penury, ibig sabihin of her need, but she of her need had cast in all the living that she had. Meron siyang sariling pangangailangan, may matinding pangangailangan, and yet binigay niya yung lahat ng meron sa kanya. Ano yung lahat ng meron sa kanya? 2 mites. Kumbaga sa atin, parang kusing. Okay? Magbigay ka ngayon sa subukan nyo magbigay doon sa nagpapaparada sa ng piso, kung anong gagawin sa inyo. Subukan nyo ibigay yung piso, anong gagawin sa inyo? Baka iba to pa sa'yo, piso lang. Okay? And by the way, dati pag nakakita kami ng piso, tuwang-tuwa na kami. Ngayon, pag nakakita ka ng piso, piniisip mo pa kung pupulutin mo eh. Pero hindi tinitingnan ng Panginoon yung maliit o malaki. Ang sabi niya, some give out of abundance, but she gives even in her need. Hindi siya na-intimidate sa mga bagay na nagbibigay. By the way, ang giving sa church, kapag may mga ganitong mga sacrificial giving is not just for somebody na merong kakayanan. Dapat lahat. Ano man ang kakayanan mo, 2 mites man lang yan, pero magbigay ka pa rin. Why? Because God bless the giver. Okay? They think it doesn't matter because it's just a little thing. Sa tingin mo, maliit lang yan, but just give anyway. Okay? 2 mites, pero pinuri ng Panginoon. It is not the quantity of money. Hindi ito pinag-uusapan kung gaano kalaki yung binigay mong pera. Ang tinitingnan ng Panginoon yung quality ng heart mo that you are willing. Amen? No, kaya kapag nagkaroon tayo ng commitment card, kung wala ka pang commitment card, huwag kang mahihiya kung magkano ilalagay mo yun. Kung 2 mites ang kaya mo, then ilalagay mo 2 mites from your heart. Amen? Amen? Kasi tinitingnan ng Panginoon kung ano yung kakayanan mo. Sabi nga ng Panginoon they gave out of their abundance. In other words, parang ganito. May mga iba kung magbigay parang kung ano lang yung sobra. Lord, pag walang sobra, hindi ako magbibigay. Ganyan yung ibig sabihin ng out of abundance. Magbibigay lang ako pag may sobra. Mahirap dito, yung pang, Lord, magbibigay ako yung tira-tira. Ganon ang dating nun Pero itong babae na to, kaya sabi ng Panginoon,
When the Lord see this woman, He see the faith of this woman. He see the faith He also see the obedience of this woman. At yung willingness niya, yung love niya, because hindi niya binigay ang kanyang leftovers, He gave her best. Lahat out of her penury. Doon sa kanyang kakayanan. Doon sa kanyang pangangailangan, meron siyang need, and yet she gave. Amen? Meron din akong need. Amen? One time, sabi ko sa mga anak ko, meron akong sinabi sa kanila na I promise something na gagawin namin. Then later on, I realized, so nagbigay ako ng commitment, sabi ko, wag muna. Kasi itatapusin ko muna yung commitment. And yet, alam niyo isang bagay na gagawin ng Panginoon, hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Meron siyang ibibigay na extra. Meron siyang ibibigay beyond. Pero isang bagay lang, wag tayong ma-intimidate. Whatever the things na pwede natin ilagay dyan, dito sa church, hindi natin. By the way, narinig nyo ba dito sa church, maliban sa akin, dahil kailangan ko sabihin, kailangan ko ipakita yung faith promise ko, kailangan ko ipakita, just to be an example. Pero sino sa inyo narinig nyo yung sinabi ko dito sa church, kung magkano binibigay ng bawat isa? Hindi natin ginagawa yon. Hindi tayo respecter ng person. Amen? Amen? Because ang Diyos ang nagbibless, whatever you give, as long as you give. Amen? Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Itag dito yung i-bless tayo ng Panginoon. Number 2, another kind of giver. The 2 sticks giver. Ano yung una? The 2 mites giver. Second is the 2 sticks givers. 1 Kings chapter 17 verse 9 to 14. 1 Kings chapter 17 verse 9 to 14. Ang sabi yan, arise, get thee to Sarephat, which belongeth to Sidon, and dwell there, and behold, I have commanded a widow woman. Kung Bible mo yan, tingnan nyo, ilagyan nyo ng guhit yung word na commanded. Kinuman ng Panginoon yung widow woman there to sustain thee. Anong ibig sabihin nun? May command ng Panginoon dun sa widow na yan para i-sustain niya si Elijah. Now, sino yung widow na yan? Okay, so he arose and went to Sarephat, and when he came to the gate of the city, pagdating ni Elijah, the widow woman was there gathering up sticks. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. At ang sabi ng woman, and as he was going to fetch it, bibigyan na siya ng tubig. Sabi niya, una is tubig, di ba? Tapos sabi niya, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. Ito na yung response ng babae. Ito yung kinuman ng Panginoon sa verse 12. Ito yung widow woman na kinuman ng Panginoon to sustain Elijah. Anong kakayanan niya? Sabi niya dyan sa may verse 12, and she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake. Brad, sa verse 12, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks. Kaya yung kinuha yung 2 sticks. Amen? Gaano ka yung babae? Sa sobrang liit na lang ng lulutuin niya, hindi niya na kailangan ng maraming kahoy. Ang kailangan niya lang, 2 sticks. Nakakita na kayo ng nagluto nasubukan nyo yung nagluto kayo na yung wala kayong kaserola or na nagluto na lang kayo sa lata? Na sapat na yung 2 sticks. Okay? That I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. Now just imagine, this is the last meal. Sino ang kinuman ng Panginoon na magbigay? Yung taong mamamatay na pagkatapos kumain ng last meal. Sino sa inyo may last meal na lang? Mamayang tanghali, last meal nyo na. Okay? Ako naniniwala, meron pa kayong dinner. Hindi lang lunch. Meron kayong breakfast tomorrow. Okay? Amen? Alam nyo, kahit na walang ulam, basta may kanin, buhay ang Pilipino. Amen? Amen? Okay? Madali lang yun. Kapag walang ulam, dali lang yun. Adobong hilaw.
No? Lagyan mo ng toyo sa mantika, haluin mo yung kanin, solved na yon. Gusto mo na medyo exotic? No? Lagyan mo ng yung tawag dito, yung bagoong. Exotic na yon. Tapos mantika ulit. Gusto mong maiba-iba? So pagkatapos ng bagoong na tawag dito na isda, subukan mo naman yung bagoong na alamang. Okay? Tapos para medyo mabango-bango, yung mantika na galing doon sa pinagprituan ng baboy. No? Wala, talagang kakain ka na nun. Lagyan mo pa ng konting sili, konting kalamansi, ay, sold. Pero itong babae na to, wala siyang ganon. Last meal. Pero kinuman ng Panginoon to give. And to sustain Elijah. Ang matindi dito, ang word is, He will sustain thee. Hindi, sabi ng Panginoon, pakakainin mo si Elijah hindi lang minsan, kundi several days, weeks, months, year. Sabi mo, 1 meal? Walang imposible sa Panginoon. Amen? Amen? Pwede niyang i-refuse si Elijah. Pwede niyang sabihin, Elijah, pasensya na, this is our last meal. Enjoy na namin to ng anak ko, this is our last meal. Para bang yung yung huling, yung kapag bibitayin ka na, huling hapunan. Hindi pwede niya sabihin yun na then mamamatay na kami, pero anong ginawa? Even yung tight na tight yung budget niya, pero nagbigay pa rin siya. Amen? Alam niyo kung bakit nagbigay? Because God commanded it. Anong sabi ng Panginoon? He commanded the widow of Sariphat. Luke chapter 6 verse 38. No, gustong-gusto niyo tong Luke 6:38. Okay? Luke chapter 6 verse 38, nasabi ko na to for several times. Brad, yung Luke chapter 6 verse 38 na lang. Ang sabi diyan sa Luke chapter 6 verse 38. Okay? Anong unang word? Give. Pero tandaan niyo to, ilang words sa Luke 6:38? 40. 40 lahat yan. Pero ano yun ang gagawin mo na, ilang word ang para sa iyo lang dyan na gagawin mo? Ilang word? Isa. The rest, yung 39, gagawin ng Diyos pabalik sa iyo. Amen? Amen? Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give to your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. So it is commanded by God, give. Pero itong isang bagay na makikita natin, it is also promised by God that He will give it back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Kaya, alam yung sarap ng kapag kayong isang bagay, tuwang-tuwa ako, mapupulfill ko na yung commitment ko, tapos may bonus na sasabihin ng Panginoon na fulfill mo na yung commitment mo, pero meron pa akong ibibigay. Nandun ba kayo, Pastor, doon sa last time sa Shield of Faith kahapon? Wala kayo sa Shield of Faith? Gulat ako paalis sa kami, ginamit ko yung gamit ko bago magkaroon ng last na early dinner. Then, may biglang nagbigay yung sa may Starbucks na certificate. Tapos may nagbigay din na isa pa, sir, pinapabigay ng friend ko. Hindi ko sila kilala. Tapos yung pinakagabi na, meron pa rin nagbigay. Amen? Ano yung gabi na? Imagine mo, akala mo wala na, pero gabi na, pero may pahabol pa. Amen? Amen? Ibang-ibang Panginoon kapag meron kang okay? Ibang-iba. Wala, hindi mo hindi mo ma-outgive ang Panginoon. So when you think yung widow woman, last meal niya na yun, anong ginawa niya? This is our last meal, pero dahil commanded ng Panginoon, I'll give anyway. Nagbibigay na lang ako. Anong nangyari? Because of the obedience ng widow of Sariphat, anong nangyari? Ang sabi sa Bible, tingnan niyo po dyan sa may 1 Kings chapter 17 verse 9. Ito yung promise ng Panginoon, for thus saith the Lord of God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day the Lord send that rain upon the earth. Hindi nagkulang. Every time pinakain niya si Elijah, sabi niya, last meal. Pero pagdating ng meal time, meron na namang laman.
Kumain uli sila, wala na naman, upos na naman. Kinabukasan, meron na naman. Inuupos uli nila. Nung tanghali, meron na naman. Alam niyo yun, para bang, yun yung pinakamaganda, no? Hindi na pupuno, pero hindi naman nawawalan. Anong gusto nyo? Punong-puno kayo ngayon, tapos biglang nawalan? Or hindi punong-puno, pero hindi nagkukulang? Consistent. Amen? Pag sinabi ng Panginoon, two-stick giver yan. Another giver na no, alam nyo na yung susunod. Okay? 2 pence giver. The 2 pence giver. Ang sabi sa Luke chapter 10 verse 33. Luke chapter 10 verse 33, but a certain Samaritan as he journeyed came where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and went to him and bound up his wounds, pouring out oil in wine. Ito yung the Good Samaritan. Merong Levites, merong priest na pumunta, nakakita doon sa taong yung kinuha na ng kanyang mga gamit, tapos alos mamatay na. Pero yung Samaritan, na wala sanang dealing with the Jews, siya pa yung tumulong. Okay? At ito yung kanyang sinabi sa verse 34. Sabi sa verse 34, and went to him and sabi verse 35. And on the morrow when he departed, he took out 2 pence. Dalawang ano lang ito. Ang 2 pence kasi, iniisip ko bakit hindi yan plural, no? Di ba dapat 2 pence? Okay? Pero alam niyo, pag meron palang i-search nyo, meron palang pera na 2 pence talaga. Yung value niya is 2 pence. Okay? Kumbaga parang isang ano lang yan, isang coin. Isang coin lang. Pero ang value is 2 pence. Okay? And gave them to the host and said unto him, take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Tingnan nyo to ha. Kung ikaw yung may-ari ng lugar, sasabihin mo, saglit lang. Yung 2 pence, kulang yan. Kasi yung pag-aalaga ng may sakit, no, hindi ito hospital, mahal ang bayad sa hospital. Hindi ito, meron, kung baga-alagaan mo siya hanggang gumaling, hanggang ilang araw para gumaling yan, hindi mo alam. Gaano karami i-spend niya. Pwede niya sabihin, Lord, 2 pence is not enough. Pero ang sabi dito, tinanggap niya yung 2 pence kahit hindi kasya. Sige lang, Panginoon. Kung kailangan ko mag-sacrifice, magsasacrifice ako. Kahit ito lang, meron ako. Pero ano sabi ng Panginoon, I will repay thee. Amen? Nakita niyo yung mga promise ng Panginoon. Natindihan ang Panginoon, ano? Para bang ganito? Kuminsan, ganito ang testing ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo ititest kung kailan marami tayong finances. Hindi kanya ititest na magbigay o mag-sacrifice, kaya nga hindi sacrifice yan kapag, di ba hindi sacrifice kapag halimbawa lang ha? Halimbawa lang, meron kang 100 million. Magbibigay ka ng 100,000. Sacrifice yun? Hindi mo mararamdamang sacrifice yun. Kasi hiwalay mo na yung 99 million, meron kang 1 million. Hindi pa ubos yung 1 million doon sa 100,000. 10% lang yun. Hindi sacrifice yun. And sometimes hinihintay natin, Lord, kung bibigyan mo ko ng 1 million. No? Sino sa inyo nagsabi na, kung bibigyan mo ko ng 1 million, magbibigay ako ng ganito? Nagtanong ako doon sa isang church, doon sa may Iloilo. Sabi, kung bibigyan ka ng 1 million, magkano ang tithes ng 1 million? Magkano ang tithes ng 1 million? 100,000. Tinanong ko yung mga miyembro, kaya mo bang ibigay yung 100,000 pag binigyan ka ng Panginoon ng 1 million? Nag-iisip yung mga iba eh. Para bang, sabi ko, wala pa sa inyo yung 1 million, ayaw nyo na ibigay yung tithes? Paano pa kaya ibibless ng Panginoon? Grabe, sabi ko, iniisip nyo pa lang yung 1 million na ibibigay na yung tithes na. Kaya pala ayaw tayong bigyan ng Panginoon kasi kung bibigyan pa lang ako ng 1 million ng Panginoon, hindi ko kayang ibigay 100,000. Then, sasabihin ng Panginoon, alam ko lang yung kaya mo, 10,000 ka lang. Para kaya mo ibigay 1,000. Pag hindi mo pa kaya yung 1,000, sasabihin ng Panginoon, sige, nasa 5,000 ka lang, para 500 lang ibibigay mo. Magkano ang kaya mong ibigay sa tithes mo?
Kung hanggang doon ka lang sa at hindi ka mag-sacrifice ang sasabihin sa'yo ng Panginoon, sige, hanggang diyan ka lang pala. Sige. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? And sometimes sasabihin natin, Lord, kapag bibigyan mo na ako, huwag niyo naman sasabihin, pag nanalo ko sa loto, hindi ka lobo ng Panginoon sa magsugal. Amen? Amen? Ang isang Kristiyano hindi dapat nagsusugal. Whatever things na klase ng sugal, dapat ang Kristiyano hindi nagsusugal. Huwag kang tataya sa wedding. May wedding pa ba ngayon? Kasi wedding talaga yung naririnig ko dati. Huwag kang tataya sa, dati yung mga high alay, mga gano'n, dati yung mga word. Okay? Hindi natin ano yan. Pero, hindi tayo ititest ng Panginoon kapag meron na tayong malalaki. Tinitest tayo ng Panginoon kung ano yung meron ka ngayon. Ang sasabihin ng Panginoon, I will repay thee. Once na may ginawa ka, I will repay thee. Every time mangangako ka sa Panginoon, I will repay thee. Sabi ko nga sa inyo, nung pinangako ko yung commitment ko for the Rope Holders Pledge, wala pa sa akin yun, pero mangako ka lang sa Panginoon, magkaroon ka lang ng desire, God will give, at kapag binigay mo talaga. And by the way, mag-ingat tayo, nangako ka, tapos hindi mo binigay. Yung bang nang binigay ng Panginoon, oops, sabi mo, nagbibigay, alimbawa ako, Lord, magbibigay ako ng 60, tapos biglang, dumating ang 20, ayoko ibigay. Tapos, dumating na naman yun, ayoko ibigay. Baka mag-ingat tayo dyan. Ang sabi ng Panginoon, I will repay thee. Wag kang mag-alala. Pag binigay mo naman yan, babalik naman sa iyan. Amen? Pero, pangako yan ng Panginoon. Kapag ang Panginoon nangako, ibibigay niya yan. So either you are too much giver, yan lang ang meron sa'yo, pero yan ay binigay mo from the heart. You are two sticks giver, yung two sticks, yung bang, Lord, ito na yung last meal ko, pero magbibigay pa rin ako, magtitiwala ako sa'yo, ipoprovide ng Panginoon yung need mo. Or ikaw yung 2 pence giver, na binigyan ka ng konti, pero ang Panginoon nire-require ka niya ng masigit na sacrifice, pero sabihin mo, Panginoon, Lord, kahit na, sige lang, yan lang binigay mo sa akin ngayon, pero hihigitan ko because I know, i-repay mo naman. Ibabalik mo. So, yung unang reason natin, Lord, it may not be little. I may only have little to give, but I will give anyway. Second, at madali na lang ito kasi wala na akong 3 points dito sa Number 2 is, Lord, it may not concern my family, but I will give anyway. Sometimes, ang pinaka-concern natin, at walang masama dito, when our concern is our family. May need ng family natin. Okay? Pero tanda natin ito, ang Panginoon tinitignan niya yung mga tao na they concern about their family pero nagbibigay pa rin sila kahit sa mga ibang family. Kaya nakakatuwa yung mga tao na yung bang nagtatrabaho sila hindi lang para sa kung hindi lang para sa need ng kanilang family kundi naghahanap sila. Alam yung mga kwento na yung mga sacrificial giver na mga tao na bagamat hindi Kristiyano, pero magbibigay sila, no? Katulad nung isang narinig ko na kwento na isang naglilitsyon ba yun, yung na kapag kumikita siya, maghahanap siya ng tao na bibigyan niya. Hindi niya kilala, pero bibigyan niya, pero binibless siya ng Panginoon. Okay? Katulad na sa 2 Kings chapter 4 verse 8 to 11. And it fell on that day that Elisha passed to Shunem. Where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was as oft as he passed by, he turned in thither to eat bread. And she said unto her husband, Behold, now I perceive that this is an holy man of God, which passes by us continually. Let us make a little chamber. Pinakain niya na. And every time na pinapakain niya, siguro nakakwentuhan niya si Elisha, hindi niya maintindihan. Bakit? Nakita niya si Elisha, nakikita niyang pagod maglakad, pakainin ko kaya ito. Then later on, nakakakwentuhan niya sa pagkain, maya-maya sabi niya dun sa kanyang husband, gawan natin ng chamber, ng room. At dun sa room na yun, lagyan natin siya ng bed, lagyan natin siya ng table, lagyan natin siya ng upuan, lagyan natin ng candlestick, lagyan natin ng aircon. Ay, wala pa palang aircon nun. Okay? Pero kompleto na yung room. Amen? Pero itong tanong, kilala niya ba si Elisha? Hindi. Kamag-anak niya ba si Elisha? Hindi.
Kaibigan niya ba? Hindi. Totally stranger. Okay? Total stranger si Elisha sa kanya. But she gave anyway. She became a blessing anyway. Hebrews chapter 13 verse 1 and 2. Tingnan nyo tong verse na to. Sometimes hindi natin to pero let brotherly love continue. Verse 2. Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Sino yung mga naka-experience ng ganyan? Si Abraham naka-experience ng ganyan. Nang nandun siya sa Mamre, nakita niya may naglalakad na dalawa, then pinasabi niya, punta muna kayo dito, pakainin ko kayo. Winelcome niya lang, hindi niya alam, angel of the Lord. Amen? Sometimes, tinetest tayo ng Panginoon, God will give us in strangers na hindi natin kilala, hindi natin kaano-ano, pero alam niyo, maging blessing lang. Katulad ng ginagawa natin sa Faith Promise, hindi naman natin kilala yung mga missionaries, but we give. We sacrifice. Darating na world missions natin, may darating dito, hindi nyo lahat kilala, but we will just sacrifice for them. Okay? Amen? Amen? Pero anong tendency? Hindi mo man kilala yan, but God gave it along your way. Sometimes hindi natin ito namamalayan. Ang Diyos ang naglagay ng mga tao na to just to test us. Kung magkakaroon tayo ng heart for them. Just to bless us. Na kapag bless natin sila, i-bless din tayo ng Panginoon. Every time you do something for somebody, merong provision na ibibigay ang Panginoon. Amen? Amen? Walang imposible sa Panginoon. Tingnan nyo ang Matthew chapter 25 verse 35. Matthew chapter 25 verse 35. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Kung babasahin nyo yan sa Bible nyo, yan ay naka-red. Kapag red letter edition yung inyong Bible, yan ay naka-red. Matthew chapter 25 verse 35 hanggang 40. For I was hungered and He gave me meat. I was thirsty and He gave me drink. I was stranger and you took me in. Ang sabi ng Panginoon, ako ay nagutom, pinakain mo ako ay nauuhaw, binigyan mo ako ng tubig. Ako ay stranger, hindi mo ako kilala, pero pinapasok mo ako ay may sakit, binisita mo ako, amen? I was in prison, ako ay nakulong, at ikaw ay pumunta sa aking kulungan para bumisita. Then shall the righteous answer him. Sabi ng mga righteous. Okay, sa verse 38. Saying, Lord, when we saw thee hungered and fed thee. Lord, kailan ka namin nakita na gutom at pinakain ka namin? Kailan ka nakita namin na ikaw ay nauuhaw at pinainom ka namin? Kailan ka namin nakita na stranger at pinapasok ka namin? Kailan ka namin nakita na walang balabal at binigyan ka namin ng balabal? Or when so we sick na nakita ka namin na may sakit o nakakulong at ikaw ay binisita namin. Verse 40. Tingnan yung verse 40. And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Pag may ginawa ka sa isang tao na hindi mo kilala, okay? May nakita ka na hindi lahat ng by the way, hindi lahat ng namamalimos sa jeep binibigyan dapat natin, hindi dapat. Kasi may mga iba sindikato. Amen? May mga iba na masyado pang barumbado. Okay? Kapag hindi mo binigyan, ano nila yung sasakyan? Pero mag-i-speak ang Panginoon sa isang tao na bigla mo nalang makikita. Nasasabihin ng Panginoon, bigyan mo siya. Mag-i-speak ang Panginoon sa iyo na tulungan mo siya. Meron time na mag-i-speak sa iyo ang Panginoon at hindi natin alam yan. Pero sabi ng Panginoon, pag may ginawa ka rin sa isang tao na yan, ang sabi ng Panginoon, ginawa mo yan sa akin. Amen? So every time we do something, at itong na to, alam ko we have a lot of sacrifice
Para sa kaalaman ng mga bisita, hindi po ako nagpipreach ng ganito na hindi ko ginagawa because since December pa lang sa Mission Booster, sacrifice na. Hanggang ngayon, sacrifice ulit. Pero walang ano yan, hindi nakakasawang mag-sacrifice para sa Panginoon. Because you are doing it for the Lord. Amen? You are doing it for the Lord. Proverbs chapter 19 verse 17. Tingnan nyo rin ang Proverbs 19 verse 17. He that hath pity upon the poor, lendeth unto the Lord. Kapag may ginawa ka daw sa mga poor, sa mga needy, okay, may mga pastors tayo na pupunta dito na merong need. May mga pastors tayo na sabi nga ni Pastor Rayso Brabas, bakit masyadong maraming pagkain doon sa Pigkarangan pag pumunta kayo doon? Alam niyo ba na kapag pumunta kayo, sino nakapunta na ng Pigkarangan? Sa Pigkarangan, pag pumunta, palaging may lechon. Kasi nga, Pigkarangan. Palaging may ano, binibiro ni pastor na pero totoo na may lechon talaga doon. Pag pinakain yung mga pastor doon, may lechon yung mga pastor. Isa lang, simple lang sinasabi ni Pastor Ray sa amin. Bihirang makatikim ng mga pagkain na masasarap ang maraming pastor. Bihirang makatikim ng masasarap ang mga ibang mga missionaries natin. Ang sabi nila, at least dito, ma-experience nila. Pag pinakain kami doon, pati, Brother Harold, one to sawang pagkain, no? Kaya parang hindi ka matutunawan doon eh. One to sawang marang, one to sawang durian, one to sawang, hindi, yung kulay itim na yung maputi ang ilalim niya. Mangustin. Okay? Pero alam niyo isang bagay, if we are doing something for the needy, we are lending unto the Lord. Grabe, no? Hindi naman natin kailangan na magpahiram o pagpautang sa Panginoon, pero sabi ng Panginoon, pag may ginawa ka sa ibang tao, I owe you something. Parang sinasabi ng Panginoon, no? Parang ganito. Pag may ginawa ka para sa iba, meron akong, hindi naman yung word na utang, pero meron akong gagawin pabalik sa'yo. Amen? Amen? It may not concern your family, but give it anyway. Amen? So if God would repay for His giving, yung physical need natin, how much more kapag ginawa natin for the gospel's sake? Okay? 1 Corinthians chapter 9 verse 23, for this I do for the gospel's sake, that I may be partaker thereof with you. Ang sabi ni Apostle Paul, gusto ko yung gawin yan for the gospel's sake, para at least may bahagi ako sa inyo. Amen? Every time na may ginawa tayo for the gospel's sake. Then number 3, last. Okay, last. Lord, it's intended for my personal need, but I will give anyway. Amen? Amen? Parang hirap na, no? Pahirap yata ng pahirap pa. Okay? Pero I will give anyway. Intended for my personal needs. Sa Matthew chapter 14 verse 16 to 21, makikita natin na merong isang lad. Okay? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 14 verse 16, but Jesus said unto them, they need not to depart. Give ye them to eat. Bigyan nyo sila na makakain. And they say, we have here but 5 loaves and 2 fishes. Merong isang bata dito na merong 5 loaves and 2 fishes. Ano sabi ng Panginoon? Bring them hither to me. And He commanded the multitudes to sit down in the grass. To make the story short, pinakain lahat sa pamagitan lang ng 2 isda at 5 tinapay. At sa verse 20, and they did all eat and filled, and they took up the fragments that remained, 12 baskets full. Okay? Dalawa lang yung isda, 5 lang yung tinapay, na binahagi sa 5,000, ang liit-liit lang nun. And yet, nang binahagi, lahat nakakain, busog na busog. Meron pang sobrang 12 basket. Grabe, no? Paano magbigay ang Panginoon ng gano'n, no? Tingnan nyo lang to, no? I challenge sa point number 3 sa mga young people natin, sa mga single. Ginamit ng Panginoon dito is a lad. Okay? Lad. Alam ko, pagka may baon kayo, ayaw nyong ibigay yan, no? Baon nyo yan, eh. Sa mga single, kapag pinaghirapan mo yan, mahirap magbigay kasi meron kang goal na bilhin. Personal yan. Pero
ginamit ng Panginoon dito sa story na to, Isaylad, just to challenge you, single and young people, dapat gamitin ka rin ng Panginoon. Amen? Dapat gamitin ka rin ng Panginoon. God will start to develop you as early as possible. As young as you are, gagamitin ka rin ng Panginoon. Gusto niyang i-develop ka. Why? Because the more na by the way, it is not about giving. Okay? Sa mga young people natin, sa mga singles, sa mga single professional natin, it is not about giving. It is about trusting. Hindi ito sa binibigay mo. Magtitiwala ka ba kapag sinabi ng Panginoon, magbigay ka sa akin, bibigyan kita. Trusting ito. Imagine mo nang binigay niya, siguro itsura nung yung lad, baon ko to. Pero sabi ng Panginoon, gusto kong gamitin. Sabi niya, sige Panginoon. Total, pag pinakain, sino ang unang bibigyan muna? Yung lad. Pero hindi niya makakain lahat. Kasi alam niya, ibibigay. Pero nakakagulat, babalik. Ibabalik ng Panginoon. Philippians chapter 4 verse 19, but my God shall supply all your needs. Okay? God will supply all your needs. Once na ikaw ay nagbigay, kayang ibalik ng Panginoon. Sobra pa. Sometimes ayaw lang natin subukan ng Panginoon. Amen? Amen? Okay? Sabi sa Matthew chapter 6 verse 31, malapit na ako matapos. Therefore take no thought, saying, what shall we eat or what shall we drink? Huwag mo daw isipin kung anong kakainin mo, anong iinumin mo, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed. Huwag mong isipin kung ano yung mga gusto mong bilhin. Sabihin mo na lang yan sa Panginoon. Okay, meron kang bagay na gustong makuha, gusto mong mabili, sabihin mo sa Panginoon. Wala imposible, bibigyan sa iyo ng Panginoon, pero ito sabi niya. Ang sabi niya sa verse 32, for after all these things do the Gentiles seek. Alam ng Panginoon ang gusto mo, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam niya kung ano yung kailangan mo. Alam niya kung anong gusto mo. Kaya sabi lang dito, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Amen? Meron ba ditong young people saka single na may 500 pesos? May 500 pesos, bigay nyo sa mag-asawa na bisita natin. Sino? 500. Uy, walang Single. Gusto ko hindi married Gusto ko single o kaya young professional. Youth. Okay? 500. Kita nyo, ang hirap magbigay, no? 500. Saan? Ayun, punta ka dito. Kasi unahan Fred, punta dito. Si RJ yung nagbigay. Hindi kami nag-usap nito. Hindi ko kasabot ang anak ko dito, pero ang tagal nyo Kasi di ba sabi ng Panginoon, magbibigay ang Panginoon? RJ, sometimes, itetest ka, ayaw mong magbigay. Pag hindi mo nakita yan, ilang beses nang nangyari, sino sa inyo naka-experience sa Panginoon ng ilang beses na every time you give, may balik, taas ang kamay. Ilang beses na yan. For several times. Binanggit ko to one time. Nagbigay ako, di ba, ng one time? Naalala nyo may commitment, tapos sabi ko, ibibigay ko muna dahil may naipon akong 20,000, pero ang commitment ko more than that, binigay ko yung 20,000, then pagdating sa counting committee, di ba sa counting, ang sabi nila meron akong 20,000 na pera. Sabi ko, nagulat ako kasi sabi ko ewan ko kung kay si Sir Connie yun, sabi ko hindi, binigay ko yun na offering ko. Hindi, pastor, meron kang may binigay sa'yo na 20,000. At pagtingin ko talaga, may nagbigay, sabay kaming naghulog sa offering nilagay ko yung 20,000 na hindi ko naman sinabi yung amount. Hindi ko yan in-announce. Pero pagbalik nung may 20,000, imagine mo,
Paano nalaman nung tao na yun na magbibigay ako ng 20,000 tapos babalik yung 20,000? Paano nalaman ng tao na yun? Hindi yung tao yung ano nun, kundi ang Panginoon. Amen? Di ba? Sana nilakihan ko na lang. Amen? Para fulfill na sana, 1/3 pa lang yung na ano eh. Dapat kung ginawa kong kalahati, tapos na kagad yung commitment ko that time. Hindi mo alam kung paano babalik. And I think narinig ko rin kay Brother Harold nung nag-testimony. Brother Harold, nag-testimony ka doon sa may businessman meeting, sabi mo rin, nagbigay ka ng one time, tapos bumalik lang sana. Sabi mo rin, sana nilakihan ko. Amen? Sometimes hindi mo maintindihan eh. Hindi mo maintindihan ang ginagawa ng Panginoon. Pero sabihin ko sa inyo, naniniwala kayo na tunay ang Diyos? Naniniwala kayo na ang Diyos nababasa niya lahat ng inisip natin? Naniniwala ba kayo na ang Diyos kaya niyang gawin kahit imposible? Yes. Pero bakit kapag meron tayong challenge, parang bang tayong hindi totoo ang Diyos? And sabihin ko sa inyo, for several times tinitest tayo ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng blessing after blessing, kina-challenge ka ng Panginoon to be a blessing to others, pero ayaw mo, ang tendency, nawawala lang. For several times, nakikita ko mga young people natin, even sa mga iba sa atin na binibigyan ka ng blessing, pero hindi ka marunong mag-sacrifice, maya-maya wala kang trabaho. Maya-maya, may mangyayari na hindi mo may enjoy kung anong meron ka ngayon. Kung binibigay yan ng Panginoon, sa Kanya naman galing yan, pero hindi mo kayang magbigay pabalik sa Kanya. Tandaan nyo, pag nagbigay daw kayo sa nangangailangan, pag nagbigay daw kayo sa mga tao, binabalik mo raw yan sa Kanya. Ginagawa mo yan sa Kanya. Nakita mong may pangangailangan, may gutom, pag pinakain mo ang Panginoon. Nakita mo ang isang tao na uhaw, pinainom mo yun, ginawa mo yun sa Panginoon. Pabalik sa iyo lahat yan dahil ang Panginoon hindi niya makakalimutan ang ginawa mo. But for several times na nakareceive ka ng blessing, but hindi mo man lang naisip na mag-sacrifice. Pag hindi mo na-experience yan, itong lad na to na-experience niya, yung blessing. Why? Kasi hindi siya nang hinayang. Itong kagandahan nun. Nagbigay na siya, may bumalik, pero itong pinakamaganda. Hindi lang yung blessing na bumalik, ang pinakain ng Panginoon, 5,000 men. Ginamit siya sa miracle, ginamit siya sa isang bagay na imposible, isang bagay na naging usap-usapan. Bumalik na nga sa kanya, ginamit pa siya. Kaya tandaan natin to. Every time you receive a blessing, meron kang binigay na blessing sa iyo, meron binigay na another blessing sa iyo, may mga binibigay sa iyo, and yet ayaw mo mag-sacrifice. Ang hirap fill upan ng commitment form. 93 lang ang nag-commit. Ang hirap maglagay. Sabihin ko sa inyo, someday, kapag ang Panginoon, hindi niya nakikita na nagiging blessing ka, then, pwedeng tanggalin ng Panginoon ang blessing na yan. Dahil ang taong bless ng Panginoon, tingnan niyo Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8. Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8. Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope is in the Lord. Sabi ko nga sa inyo, trusting ito, it is not about giving, it is about trusting. Pag nagtiwala ka sa Diyos, nagagamitin ka niya, magbibigay ka lang. Ang sabi dito, pinagpala yung taong nagtitiwala sa Diyos. For he shall be a tree. Kapag patuloy ka nagiging instrumento ng Diyos, itatanim ka ng Diyos sa isang napakagandang place. Planted by the waters and that spread out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her lips shall be green. It shall not be careful in the year of drought. Wala kang worry kahit na merong taggutom. Wala kang worry kahit na merong tagtuyot. Neither shall cease from yielding fruit. Hindi ka lang buhay, namumunga ka.
Hindi ka lang binibless, ginagamit ka. Ayoko lang i-bless ng Panginoon ng church. Maganda mag-bear tayo ng fruits. Amen? And lastly, Deuteronomy chapter 28 verse 2. Deuteronomy chapter 28 verse 2, ito yung pinakagustong, ito, tingnan nyo na lang yung principle na to, and all this blessing, kapag nagtiwala ka sa Panginoon, all these blessings, plural yan ha, this plural, tama? Yung mga mahilig sa, magaling sa English ha, blessings merong S, shall come on thee. Hindi mo kailangang hanapin yung blessing. Yung blessing, pupunta sa'yo. Amen? 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 Hindi ko ni-request yung Starbucks na gift certificate na yun, pero pumunta. Amen? Amen? At ito matindi, no? Hindi lang pupunta sa'yo yung blessing. Maganda to eh. And overtake thee. Sino sa inyo, anong pakiramdam kapag may nag-overtake sa'yo? Di ba, galit ka, no? Overtake ka na ako nun, ah. Pero kapag ang nag-overtake blessing, okay lang, blessing, overtake ka. Okay lang na mag-overtake ka na mag-overtake. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Kung makikinig ka lang, kung matcha-challenge ka lang, if you will just obey God, the blessing will come unto thee and will overtake thee. Yung bang nire-request mo pa lang pero nandyan na? Hindi ka pa tapos mag-pray. Yung bang nagpe-pray ka pa lang, di ba? Naalala nyo si Eleazar? Yung servant ni Abraham, nagpe-pray pa lang. Sabi niya, Lord, ipa-bless mo naman ako. Yung wag mo na akong pahirapan na mahanap ko kagad ng mapapangasawa yung anak ng master ko. Amen? O sa mga single, gusto yung mapapangasawa? Pray. Pray siya o pray. Pagkatapos na mag-pray, lahat ng sinabi niya. Pagdilat ng mata niya, nandyan na si Rebecca. Amen? Amen? At lahat ng ni-request niya, sabi niya, kung bibigyan niya ako ng inumin, at paiinumin niya lahat ng camels, eto na ang palatandaan. Lahat yun nangyari. Alam niyo sino sa inyo gusto niyo yung blessing naghihintay na sa inyo? Amen? Grabe, no? Hindi ko yung naghihintay ng blessing. Yung blessing ang naghihintay sa'yo. Amen? Simple lang. Kahit hindi mo maintindihan ang command ng Panginoon, just give anyway. Just give anyway. Alam niyo, maganda to huwag ka na mag-isip kung minsan pag alam mong ano yan, katulad nung yung pumunta kami dun sa Quirino, tatalong kami dun sa may tubig. Okay? Hindi ako mahilig sa tubig. Takot na takot ako sa tubig. Okay? Pero alam ko naman na meron kaming life vest. Nakabalo talaga na ano. Sila Pastor Vic, sila Pastor, ang dami nila doon na ano. Ang tagal nila, umakyat sila doon. Nangawit na yung leg namin. Kung kailan sila tatalon. Ang tagal tumalon. Dahil pinag-iisipan pa kung tatalon. Tapos ang tumalon sila, ginawa ulit nila yon. Tapos sabi niya, Pastor, sama ka. Punta ako doon sa taas. Tapos ang tinignan ko, ayoko na rin tumalon. Ang taas. Pero hindi naman ganun kataas yun. Pero sa akin, nalulula na ako. Pero nasa isipan ko, isa lang eh. Pagtalo naman nila doon, hindi naman sila, by the way, napakalalim nun. Pag lumubog ka doon, ilang ano yun? Napakalalim nun eh. Kulay green ang itsura no, napakalalim. Pero nakita ko naman sila lumulutang. So biglang, nagkwekwentuhan pa lang sila, ini-encourage pa lang ako, bigla akong tumalon. Sabi ni Pastor Bakay, ang tapang naman ni Pastor Ramil, tumalon agad. Sabi ko, ayaw ko na mag-isip. The more na nag-iisip ako, ayaw kong tumalon. Pero pagtalon ko, naramdaman ko yung sarili ko, lumutang naman eh.
Kasi nakabes ako. Sometimes, the more na iniisip mo, ayaw mong gawin. Pero gawin mo lang. Gawin mo lang. Dinala ko nila doon sa may Puerto Galera, pina-snorkeling, di ko alam kung ano ang snorkeling, hindi ko kaalam kung paano gamitin yung snorkeling na yan. Pero tinitingnan ko yung sa loob dahil ang ginawa nila sa amin yung boat, kung nag-move tapos kailangan mong tignan yung ilalim, ang ganda sa ilalim. Nakikita ko kasi, kaya lang hindi ka tatagal kung hindi mo ilalagay yung snorkeling. Yung mismo. Ang ganda doon sa ilalim. Then sabi ko, lahat sila nag-enjoy na ako. Tinitingnan ko lang sila ganon. Sabi ko, gawin ko lang. Nilagay ko nila din tapos inano ko yung sarili ko lang na wag akong kabahan. Kasi the more nakakabahan ka, yung hinga mo, the more na pumapasok tuloy yung tubig. Kailangan mo palang relax lang. At nung time na na-enjoy ko na, parang ayaw mo nang iahon yung mukha mo. Sometimes hindi mo ma-experience yung ganda. Hindi mo ma-experience yung isang bagay na gusto ma-experience mo ng Panginoon kasi ayaw mong subukan. Amen? Amen? Gusto mo ma-experience yung blessing that will come to you? Blessing that will overtake you? Hindi mo man maintindihan, just give anyway. Amen? Amen? At sabihin ko sa inyo to, kung hindi talaga magsasacrifice sa mga iba, kung sino yung gusto magbigay, just give anyway. At ano man ang maging result niyan, purihin ng Panginoon. Amen? Amen? Okay? Meron pang number 4 to 6. Next Sunday na lang. Amen? Amen? Okay? Doon lang muna tayo sa 3. Pero I pray na maging blessing sa inyo. So tayo manalangin, let's pray. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat kami sa inyong blessing na pinagkalupo sa amin. And I pray na kayo po Panginoon ng kumilos, mag-speak sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na makita namin, Panginoon, ang inyong mga plano. That every time you gave a blessing to us, allow us to honor you with our tithes. Allow us to sacrifice kung kami po ay kinausap niyo po, Panginoon, because blessing will come, blessing will overtake if we will just trust. Tulungan niyo po kami, Panginoon, kahit hindi namin ito may maunawaan. Katulad ng mga naging example ng 2 mites, katulad ng example ng widow na may 2 sticks, ng isang lalaki na may 2 pence. But they just trusted. I pray, Panginoon, na katulad din po ng lad, experience namin ang bagay na na-experience siya. Because he trusted in you. I pray na i-bless you pang bawat isa sa pangalan ng Panginoon Jesus.